Okay, magandang gabi po muli mga kababayan, mga ka-DDS sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga kababayan na OFW at seafarers sa iba't ibang mga bansa at yung mga kababayan natin na permanent residents ng bansang kanilang tinutuluyan. So magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel, Dr. Rizal Bonifacio 1009. Okay. So ngayong gabi po, tatalakayin natin yung rally bukas, January 13, 2025 ng Iglesia ni Cristo. So, may mga samut-saring mga salita o mga pahayag nagmula sa ilang mga politiko. Pag-usapan natin noong nakaraan na sabi nga ng mga BBM vloggers na kaya daw sa Liwasang Bonifacio gaganapin dahil kakaunti lang naman pala sila, no? So ito yung mga naunang pagpuna. So ngayon sabi nga naibalik ngayon sila dito sa Quirino Grandstand, no? So kaya dahil nakita nitong gobyernong ito na hindi na nila kayang pigilan, no? At yung mga ginawa nilang hakbang para pigilan ang Iglesia ni Cristo ay lalong nagpainit sa damdamin at nitong mga kasapi at pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kagaya ng naunang pahayag ni Palakang Araneta na pera-pera lang daw yan, kayang-kaya nilang bayaran itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para wag ituloy yung rally. Ngayon, nung hindi iniatras yung schedule, ang sumunod, inilabas po nila yung mga dokumento, no? At ito po hindi ko alam kung nakita na ninyo, no? Inilabas po nila yung mga dokumento na naglalaman at nagsasabi na yung pagkarami-rami daw na utang ng Iglesia ni Cristo sa gobyerno. So ito yung inilabas nilang mga dokumento. Nakita po natin yan. Hindi ko alam kung nakita po ninyo, no? At inilabas nila na marami daw utang itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So ito ay ginamit nila hoping na mabablockmail nila ang kasapian at ang pamunuan lalo na ng Iglesia ni Cristo, no? Iniisip siguro ng Malacanang na aatras ang liderato ng Iglesia ni Cristo dito sa pagpapakita ng mga dokumento na naglalaman daw ng mga utang, no? Ayon sa kanila. At tayo na may walang kaalam-alam dyan, kaya lang natin nalaman inilabas nila. Sila ang nagsasabi na marami at milyon-milyon ang utang ng Iglesia ni Cristo, no? Sila po ang naglabas niyan. At dahil dito sa mga ginawang diskarte nitong administrasyon, lalo pong nag-init, no? Itong Iglesia ni Cristo dahil bukod sa pinapakita ng administrasyon na mukhang pera, yun ang kanilang pinalalabas na mukhang pera ang Iglesia ni Cristo at kaya nilang suhulan, at sa kabila na hindi nila ito na pigil, parang lumalabas itong mga dokumentong ito parang pambablockmail naman. So, yan po yung nag-udyok lalo, no? At dito sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo para magdire-diretso na yung kanilang peace rally. So, kanina po nakita natin sa mga video yung caravan, siguro nasa mga 20 hanggang 30 sasakyan. Yung convoy o yung caravan na nanggaling pa sa Aurora, Quezon. O sa Aurora, nakahiwalay na pala yung Quezon. So, dito po maliwanag, no? Nag-mobilize sila around siguro mga 3 PM kanina. At ngayon po hindi natin alam kung baka nakarating na diyan sa Quirino Grandstand. Pero kanina pong maaga-aga pa, marami na pong tao sa Quirino Grandstand. No? Marami na pong tao, bagamat hindi ganun karami talaga, kaya lang
Mas maraming di hamak kaysa dun sa mga bayarang vloggers ni Bobong Marcos na nagrally ng Sara Resign diyan sa Liwasang Bonifacio. Wala po sa katiting, no? Kakaunti yung mga yun nagpupumilit lang po sila ng dahil sa pera, no? So ngayon nakita na nila na kung gaano kalaki yung puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ito po hindi pa natin pinag-uusapan, no? Yung ibang mga sektor, yung ibang relihiyon, no? At yung ibang mga organized group na sasabay dito sa synchronized peaceful rally na gaganapin sa iba't ibang mga dako ng Pilipinas. Ano po? So naka-organize po lahat yan at naka-synchronize yan pati na po sa ibang bansa. So ito, this is another record for the Philippines, no? At ito'y naganap o magaganap sa panahon uli ng ibang isa pang Marcos. So nakita natin nung panahon ng ama, yung rally ang nag-organize mga peking komunista at mga oposisyon ng Liberal Party. So ngayon religious group ito plus itong mga civil society groups, no, na magsasama-sama. So sinasabi natin ito may mga politiko na nagpahayag ng kanya-kanyang mga opinion, no? Merong degrading, no? Meron namang parang fear, no? Ng takot. So ito po kasing magaganap na ito na rally, ito po ay magiging refleksyon, no? Refleksyon po ito sa darating na halalan, no? So dito nila makikita kung kaya ba nilang buwagin si BP Inday Sara. So kaya kailangan abata natin, no? At tignan nating mabuti kung ano yung magiging kaganapan at yung epekto nito sa politika. Actually, meron na pong isa. Yung kung matatandaan ninyo, meron ng 3 impeachment complaints na naihain sa Kamara. At yung pang-apat, sabi nga, hinihintay, last week pa dapat yun. Ha? Sabi ng mga kongresista, no, yung sila Boy Baboy, no, si Isidre, sila Rod Gutierrez, no, yung mga palpak na abogado na isasubmit nila yung 4th impeachment complaints. Ang sabi pa ni Isidre, yung pang-apat daw, kita nyo mga reason, yung pang-apat daw na impeachment complaints against BP Inday Sara, ang tawag niya doon logical daw, no? Logical complaint o logical impeachment complaints. Ang dami na nilang ginagamit ng mga salita, no? Para i-describe yung mga ginagawa nila, no? Iba-iba yung pahayag, iba-iba yung description, pero yung nilalaman iisa. Yan. Kaya walang mangyayari doon. Iisa yung nilalaman, nakapokus lagi doon sa confidential fund. Ano ba yun? No? Ganyan kahina itong utak nitong mga nagsampa ng impeachment complaints. But anyway, with regards to the impeachment, nagpahayag po yung Secretary General ng House of Crocodiles na isasubmit nila sa Office of the Speaker, no? Sa opisina ni Totoy Buaya. Dahil natapos na raw nila, inabot sila ng 1 buwan, no? Excuse me. Inabot sila ng 1 buwan para daw ma-verify yung mga complaints. Yun ang sinabi nung Secretary General. It took them 1 month to verify the 3 impeachment complaints filed against BP Inday Sara.
Now, they are the Secretary General is set to submit the 3 verified impeachment complaints to the office of the Speaker of the House, Totoy Buaya, no? And Totoy Buaya will have, I think, a week or 10 days, no? Para pirmahan yon at isasubmit, i-endorso doon sa Committee on Rules para nang sa ganoon maikalendar. And then doon sa Committee on Rules, they have 3 days, no, para ito naman ay mai-endorso sa Committee on Justice. And the Committee on Justice will have 60 days. Yan ang sabi nila, 60 days. Para nang sa ganon, ito ay mapag-aralan. And then, hanggang sa madala ito sa plenary. Once na nasa plenary na, they have 3 days. They have 3 days to vote. It's either for or against the impeachment complaints. So, yan po yung kanilang sinasabi. Actually, nagsalita pa ito si Boy Ngue, no? Si Percival Sendanya ng Akbayad Party List, no? Nagpakyut pa ang putras na yan. Mr. Kenko yun si Mr. Kenko, no? Nagpayag siya ng kanyang dismaya dahil bakit daw inabot ng ganong katagal, particular yung kanilang complaint. Basura naman yung complaint ng Akbayad, no? Buti nga pasalamat pa siya, in-entertain pa no? So anyway, ito yun po yung schedule ng impeachment diyan sa Kamara. And ang sabi pa nung Secretary General ng HOC, House of Crocodile, hindi na HOR, HOC, no? Ano daw, meron na isasubmit nila supposedly, no? January 13. Dahil bukas po, kasabay ng rally na to, mag-o-open uli ang sesyon sa Kongreso. Pero ang sabi niya, they decided to submit the verified impeachment complaints on January 16. So meaning, patatapusin muna nila ito, yung rally tomorrow. And yung isang reason niya is medyo ano pa daw ang mga kongresista dahil galing sa bakasyon, kailangan, bakasyon na nga, kailangan pa raw mag-relax. Ano ba, kita nyo naman, nakatarantaduhan naman itong Secretary General ng HOC, no? But anyway, yun ang decision nila. Isasubmit nila yung 3 impeachment complaints sa January 16 doon sa opisina ni Totoy Buaya. So, ang isang reason pa niya, bukod doon sa baka pagod pa daw yung mga pagod pa raw sa pahinga itong mga buhaya sa Kongreso, baka daw ihabol pa yung pang-apat na complaint na pangungunahan nga nitong mga pinagsamang ang tawag nito, young goons. So yung 4th impeachment complaints pala ay i-endorso ng young goons, no? So sila yung grupo nila, no? So ito, pinagsama ito ng Tingog, pinagsama ng ano tawag nito, One Kamote Rider Party List, no? At saka yung shoot muna bago dribble party list, no? Yan, yung grupo po nila na yan. So sila yung magsasabit ng 4th impeachment complaints. So I think hihintayin pa rin yon, no? And kung ano man yung gagawin nilang hocus-pocus doon, expected na po natin yan, ano? But anyway, no, let's go to the facts. Na the reason bakit umabot ng 1 month ang verification, yan po una dahil doon sa pahayag ni Bobong Marcos. Pangalawa, dahil dyan sa pahayag ng Iglesia ni Cristo. At pangatlo, nangangapa at nag-aabang ang mga buwaya
kung paano sila gagalaw. Tinitignan po nila yung magiging sitwasyon. At ang reason, bakit din January 16 nila isasubmit o ng SecGen ang verified impeachment complaints sa opisina ni Totoy Buaya, ito hindi dahil para pagbigyan ng ng panahon pa itong ibang kongresista, no? Para daw mapag-aralan pang mabuti pati yung support impeachment complaints. Hindi po yan. Ang pakiwari natin dyan, at according to our analysis, the very reason bakit dinelay nila ng 3 days yung submission, dahil titignan muna nila yung kalalabasan ng rally. Yan po yun. So ngayon, they are expecting to have a 1.2 million members of the INC to gather at the Quirino grandstand. Titignan nila. Kasi sabi ko nga, ito po may epekto. Meron po itong political implication. Ito ngayon yung titignan nila at susuriin. Sa totoo lang po, merong isang politiko na nagpahayag, no, na tungkol dito sa gaganaping rally na ito, yung implikasyon, no, doon sa mga politiko. Ang nagpahayag po nito itong si Senator Gatchalian, na according to him, no, ito po nasa balita ng Inquirer.net. Sabi dito sa headline, Gatchalian, no, INC rally will make Pols think twice on BP Duterte. Yan. Ano pong ibig sabihin nito? No? Ibig sabihin niya dito, ito pong rally ng Iglesia ni Cristo, no, nagaganapin nga bukas, January 13, ay magbibigay ng panibagong kaisipan para sa mga politiko at mga government officials. So, pag sinabing government officials, ito yung gabinete. Particular itong dating Supreme Court Chief Justice na nagpakabobo kapalit ng pera. No? So ito, sabi nila, they will think twice. No? They will think twice about supporting the impeachment of BP Inday Sara. No? Ibig sabihin, mag-iisip yung ibang mga politiko kung susuportahan ba nila yung impeachment against BP Inday Sara o hindi. So ito yung sinasabi nating implikasyon, no, ditong magaganap bukas na peaceful rally. At tayo, umaasa tayo na ito ay hindi lang isang araw, no? Sabi ko nga, ito malamang since nabalitaan na nila yung pahayag na itutuloy pa rin yung submission ng impeachment complaints by January 16, no? So, ang nakikita natin dyan, kagaya ng ating prediction, it will take at least 3 days yung rally po na yan. No? It will take 3 days at least. Yan po yung ating inaasahan. So, kaya ngayon, no? Bakit ayon dito kay Gatchalian, at ultimo siya, ganun din ang pananaw niya, no? Kinakabahan na rin si Gatchalian na itong mga politiko na mag-iisip kung susuporta ba o hindi, uunahin nilang i-secure yung kanilang political ambition. Uunahin nilang i-secure siyempre ano yung magiging kalagayan nila pagdating ng eleksyon kung sakaling susuportahan nila ang impeachment complaints against BP Sara. So yan yung isang tinitignan natin, at yan din yung pahayag na sinabi ni Sherwin Gatchalian, ano, na isang doble karang politiko, no?
kasama sa mga buhaya sa Senado, na ito nga, kasi alam natin, napakalaki ng impact. Every election naman yan, ever since, no? Ever since, na pagdating ng eleksyon, marami mga politiko ang nanliligaw sa Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang black voting, no? Yung black voting. So yan ang gusto nila kasing madali. So ngayon, sabi ko nga, makikiramdam itong mga buhaya na ito. Kung makakain ba nila ang Iglesia ni Cristo o sila ang kakainin, no? So ganun po yung ating perception. Titignan nila kung gaano karami yung crowd, no? So as of now po kasi, according to the record of the Philippine Statistics Authority o yung PSA, meron pong 2.8 million members ang Iglesia ni Cristo. 2.8 million. Pero hindi ho malinaw dyan kung gaano karami ang botante. Yan. Pero bukas, makikita nila yung senaryo. So ito ngayon yung pag-aaralan nitong mga buhaya sa Kongreso, kung ano yung gagawin nila. Sabi ko nga, bagamat pinipilit na baluktutin ni Chis Escudero si Boy Kilay o yung dakilang waiter ni Palakang Araneta, yung punto na hindi pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa impeachment trial against Inday Sara. Kasi ang sinasabi niya, ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ay yung sinabi ni Bongbong Marcos. O yun ang sinabi, dahil yun din naman yung pahayag. So ginamit niya muna yung kanyang pagiging abogado, pero nawala yung logic. Inalis muna ni Kilay yung logic, hindi niya muna ginamit. Usually, as a lawyer, palaging gumagamit ng logic yan. Pero sa pagkakataon na yun, nagsalita at in-interview si Boy Kilay, yung dakilang waiter, inalis niya muna yung logic. Pero napakaliwanag po ng logic. Ayaw ng Iglesia ni Cristo na ma-impeach si BP Inday Sara. Therefore, reading between the lines, the INC is supporting BP Inday Sara. Wala silang ibang magagawa doon. That is the reality and that is the fact. Kahit pagbali-balik ta rin pa nila, magtututuwad sila dyan. Padilaan nila yung mga puwit nila doon sa mga supporter nila kapalit ng ayuda, nothing will change the situation. This rally is not just to support the statement of Bobong Marcos. This rally supports BP Inday Sara's legacy. Supports Sara Duterte's vice presidency. Kaya nga ayaw nilang maalis dahil sinusuportahan nila. Pero pinipilit i-twist nito para lang sa pansarili nila, no? They are trying to mend themselves. Gusto lang nilang pagaanin yung kanilang mga nararamdamang bigat, no? Dulot ng kanilang mga pagnanakaw sa kabanang bayan, dulot ng kanilang pagpapabaya sa kanilang mga tungkulin para magbigay ng maayos na serbisyo at maiangat ang kabuhayan nating mga Pilipino. So pindit nilang itinatago yan, no? So kaya ito, napakalaki po ng impact ng rally na ito, lalo kung makikita nila na magkakasabay-sabay yung rally na yan. Actually, they are not just focusing
on the rally of the Iglesia ni Cristo, but they are also monitoring all the peace rallies that will be conducted in different provinces in this country. Imo-monitor po nila yan. Yung mga buwaya ng Bicol, imo-monitor nila sa yung rally sa Legazpi. Yung mga buwaya sa Norte, imo-monitor nila yung rally dyan sa Ilocos Sur. Yung mga buwaya dyan sa Isabela, sa Cagayan Valley, imo-monitor nila yung rally na gagawin dyan sa Ilagan, Isabela, o Ilagan City, Isabela. Yung nasa part ng Mindanao, yung mga buwaya ng Mindanao, sila barbers, imo-monitor nila yung mangyayari dyan sa Cagayan de Oro para sa probinsya ng Misamis. Yung dyan sa parte ng Davao and Maguindanao area na yan, yung mangyayari namang rally na gaganapin sa Tagum City, Davao del Norte. So ito, nakikita na po nila yan At yan yung kanilang pagbabasihan. Sa Tacloban, the same thing. Sa Ormoc po gagawin, sa Ormoc City. At syempre pa, sino mag-host niyan? Si Richard Gomez tsaka si Lucy Torres. Sa kanila yan. So ngayon, sabi nga natin, mag-iwahiwalay na yan Kasi ngayon pong gabi, alam nyo po ba, ito lang hapon na to, kadadaong lang po dyan sa Port of Batangas, Batangas City, yung isang barko na galing ng Mimaropa, galing ng Calapan, Mindoro. Wala pong sakay ng mga sasakyan yun, puro tao ang sakay. Yung area, yung espasyo na para sa mga sasakyan, tao na po ang laman nun. Tao. At yun po'y dumating na po kaninang hapon dyan sa Batangas City. So, they are on their way going to Manila. Wala tayo kahit anong props. Hindi kagaya ng ibang nagbablog. May mga props sila, may mga dekorasyon kung ano-ano, tayo po wala. Ito ay very raw. Very raw. Kasi hindi naman natin kailangan ng mga dekorasyon. Ang kailangan natin mga kababayan ay yung tamang impormasyon. Kasi marami naman nagbablog dyan. Ang dami-daming pinapakitang video, picture and everything. Pagkatapos wala naman laman. So again, patungkol nga dito, again dyan sa rally, sabi ko nagdatingan na, so marami na po yan. So mayroon na pong mga tao ngayong gabi, nandiyan dyan na po sa Quirino Grandstand. At meron na pong mga iba rin, nandiyan na rin po sa Liwasang Bonifacio. So sinasabi nga natin, magkakaroon din ng synchronized yan, sabay-sabay. So may mga tao, ibang grupo naman yung nasa Liwasang Bonifacio. Pero dito tayo medyo nagpo-focus sa INC dahil dito nakapokus itong mga politiko. At ito yung kinakatakutan ng mga politiko ngayon. So yun ang bukod kay Gatchalian, meron pa pong isang politiko na nagsalita. At ito ang sabi niya, itong politiko na ito naman po ay lumabas sa Manila Bulletin. Kaninang umaga po. Ito pong pahayag na ito ay galing kay convicted child abuser, kidnapper, Franz Castro ng Kamatayan Black. Ang sabi po niya, Iglesia ni Cristo rally meant to shield BP Duterte from accountability. Yun ang sinabi ni Franz Castro.
na itong rally daw ng Iglesia ni Cristo ay isang paraan ng pagtatakip o pagpoprotekta kay BP Inday Sara Duterte sa kanyang accountability. Ibig niyang sabihin yun dun sa impeachment. Tinatakpan, parang inaakusahan niya, inaakusahan niya itong Iglesia ni Cristo, na ginagamit yung kanilang relihiyon para pagtakpan daw itong si BP Inday Sara sa kakaharapin niyang impeachment complaints. So yan po ang pagkakasabi niya. Ang ano niya pa dito, ang pahayag niya pa, sabi niya, House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro claims that the planned January 13 rally of the influential Iglesia ni Cristo, or INC, it is a clear attempt, sabi niya, clear attempt, maliwanag daw, to shield Vice President Sara Duterte from accountability over corruption allegations. So again, ito, pag sinabing corruption allegations, babalik na naman tayo sa COA. If there is an allegation of corruption, the COA itself will not give unqualified opinion. Kung merong aligasyon ng korupsyon sa budget ng OBP, hindi magbibigay ng ganong klase ng pahayag ang COA. Hindi siya magbibigay ng unqualified opinion or clearing the office of the Vice President and the Vice President herself from any allegations of corruptions. So yan po yung napakaliwanag. Sila lang ang may gawa na mayroon daw aligasyon. Dahil yun ang gusto nilang gawin. At yun ang utos sa kanilang gawin, kapalit ng milyon. Alam naman natin na yan. Pero ang punto po natin dito, parang minamaliit ni Franz Castro, itong convicted na to, yung, again, yung Iglesia ni Cristo. So, ganun ang kalalabasan na parang ginagamit ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo yung kanyang relihiyon o yung kanilang samahan para protektahan si BP Inday Sara sa korupsyon. So kung ganun, titignan natin sa ganung klase ng salita na ginamit nitong convicted Franz Castro na to, ilalabas, kinukonsente ng Iglesia ni Cristo ang korupsyon. At lumalabas din na ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay sunod-sunuran kay BP Inday Sara. O yan po yung yan ang ibig sabihin ni Franz Castro. Doon sa kanyang salita na yan. That Iglesia ni Cristo, yung rally ay shield, ginagawang pananggalang o kalasag ng Iglesia ni Cristo para maprotektahan si BP Inday Sara at doon daw sa aligasyon ng korupsyon. So ibig sabihin, itong Iglesia ni Cristo pala, kung susundan natin yung salita ni Franz Castro, itong Iglesia ni Cristo pala kumukonsinti ng korupsyon. Well, if that is the case, bakit pa sila magrarally? Punong-puno na nga ng korupsyon itong gobyerno na to. Di po ba? Napakawalang logic, po? Punong-puno na tayo ng korupsyon. Kung kumukonsinti ng korupsyon ng Iglesia ni Cristo, ba't pa sila magrarally? Yan po yung napakaliwanag na
analysis natin dyan sa sinasabi ni Franz Castro na yan, no? O ito kasi wala na, tarantan na rin si Franz Castro. Dahil alam nila na oras na hindi matanggal si BP Inday at hindi ma-disqualified for 2028 presidential election, tapos na sila dyan. Lilinisin na po sila eh. Magkakaroon po ng total cleaning, total cleansing, no? Sa ating mga cancer ng ating lipunan. Partikular itong grupo ng terorista. So kaya talagang ganun na lang sila kadesperado, no? Ganun din si Tambaloslos, no? Itong si Totoy Buaya. Hindi niya na maintindihan ngayon kung anong gagawin niya. Pinilit niyang, pinagsumikapan niyang impluwensyahan si George Garcia ng COMELEC para tanggalin yung kanyang kalaban para siguradong mauupo uli siya. Dahil alam niya, pag hindi siya naupo at hindi siya naging speaker uli, tapos na uli ang buhay niya. Tapos na ang kaligayahan niya. So, yan yung kanyang kaya nga pinoprotektahan niya na yung sarili niya. No? So, again, sinasabi natin mga kababayan, ito yung implikasyon no itong rally, peace rally, hindi lamang ng INC, kundi pati ng iba't ibang mga grupo. No? Andiyan pa rin kasi ang grupo ng Maisog. Ang Tagum City ay mapupuno po yan ng pinagsamang puwersa. Ang Tagum City. Magsasama po dyan ang puwersa ng Maisog, puwersa ng mga Mindanawans, ng mga tribo, puwersa ng KOJC, puwersa ng Iglesia ni Cristo. Diyan po sa Tagum City. At pati doon sa ibang mga probinsya. Yung sa Legazpi, the same thing. Yun doon sa Ilocos Sur, the same. Lahat po nung may rallying, yung area na yan na designated area for each region, lahat po yan, magkakasama na. No? Magsasama-sama na po yan. Ito yung kinakabahan na sila. No? Talagang nanginginig na. And given the fact na sasama na rin itong puwersa ng retired military officials and the military personnels, no? Yan pa isang kinakakaba nila. No? In fact, in relation to that, in relation to this rally na gaganapin bukas, nagkaroon na ng maagang pahayag at panawagan itong si General Brownie. Siguro na nyo na yan mga kababayan, na kung saan nagsalita siya doon sa kanyang mga kasundaluhan na wala naman nagsasalita patungkol sa kudita, pero siya ang nagsabi. Ang pagkakasabi niya is hindi sagot ang kudita, para malutas ang mga suliranin natin dito sa bansa. Alam natin at nakakarating daw sa kanila ang lahat ng mga samut-saring mga problema patungkol sa politika, patungkol sa ekonomiya, patungkol sa kalagayan ng bansa. Pero hindi daw sagot ang kudita. Kaya nananawagan siya sa mga kasundaluhan na huwag daw mag-isip ng kudita. O isipin mo, sa kanya na nanggaling yun. Meaning, siya mismo, yun po ibig sabihin nun, siya mismo nakakaramdam ng kudita. Siya mismo naiisip niya na baka magkaroon ng kudita. Siya mismo. Kaya nagmamakaawa na si Brownie kasi mawawala siya sa pwesto, kawawa naman siya. Mahihinto yung milyones na dumadaloy sa kanya galing sa Malacanang. 2 taon pa lang siya. Bagamat malaking pera na yon, pero mas malaki pa yun kung aabutin niya yung 6 na taon. Mas malaki pa yung makukuha niya. So kaya nananawagan siya na huwag daw magkudita.
Hindi po ba? Pero ang sinasabi ko nga sa inyo before, at ilang ulit na nating pinag-usapan ito, na there will be no kudita. Siya lang ang nag-isip ng may kudita eh. Pero ang kasundaluhan, they are not after the kudita. They are after the withdrawal of support. And those two are two different things. Iba yung kudita, iba yung withdrawal of support. Kasi withdrawal of support, walang gulo. Pero yung kudita, may gulo yan. Ganun lang po kasimple yun. At ang nag-iisip ng kudita ay si Brownie mismo. Si Brownie mismo ang nag-iisip ng kudita. Si Marbil nananahimik. Di po ba? Wala na siyang pahayag kahit ano. Basta ang sinabi lang ni yung kanyang sidekick, si Fajardo, no? Isa na rin si Doña Fajardo. Na milyonarya na yun eh, no? Dami niya nang nakuhang pera dahil lang sa pagtatanggol niya, no? Kay Marbil. So, sabi niya, nakahanda daw ang kapulisan para magbigay ng proteksyon. Ay, proteksyon ha? Oh. Pero kung hindi Iglesia ni Cristo yan, bubulabugin nila yan, tatakutin. Meron na nga silang vlogger na pilit ikinulong. Diba? Oh. Kailan nagkataon, puwersa ng Iglesia ni Cristo, at sabi ko nga sa inyo, maraming pulis ang Iglesia ni Cristo. Kaya hindi nila pwedeng basta pitikin o kantiin. Yun sinasabi natin madalas. No? So kaya ito pinagmamasdan nilang mabuti. Itong mangyayari po bukas, yung ngayong gabi. Actually, naka red alert na yan, yung mga pulis na yan. Naka red alert po yan. At ang sinasabi ko rin sa inyo mga kababayan, there will be no military movement inside the Camp Aguinaldo. Dahil maghihintay ang mga yan. Kaya ang gusto nating mangyari at yung ating inaasahan na sana umabot na hanggang 3 araw. Kasi dun sa sinabi ni ina-analyze ko po kasi yan. Yung pahayag nitong Secretary General ng HOC na isasubmit niya yung impeachment complaints January 16. So, ini-expect nila na matatapos yung rally hanggang 3 days. Kasi hindi ko talaga pwede ng 1 day lang yan. No? Mag-uumpisa ngayong gabi, biyahe sila, mag-rally ngayon hanggang bukas ng gabi, uuwian na, hindi po ganon. No? Hindi ganyan ang nakikita nating sitwasyon. So yan, ini-expect na rin nila yan na baka tumagal ng 3 araw. So ngayon, kung tatagal ng 3 araw yan, at isasabay nila, dasong pangatlong araw, by January 16, isasubmit niya, that is another situation. Ibang sitwasyon uli po yun. Yung hinintay mo lang matapos ito, tapos nakita mo na yung rally, na ayaw nila ng impeachment, tapos ikaw naman itutuloy mo na doon. So iba pong sitwasyon yan. No? Kaya nga dun sa mga nauna nating mga prediction, last year pa, no? Na-predict na po natin itong mga event na ito magmula noong December hanggang ngayon January. Yan po yung ating ginawang prediction. And this prediction is now happening. Sabi natin may mga malalaking events na mangyayari. And ito na. No? At tayo po ay nasa 2nd week pa lang ng January. No? At yung ating sinabi na yan, the whole of January. No? The whole of January. Pero ang pagbabasihan natin ng mga susunod na araw, ito pong mga magiging kaganapan simula bukas hanggang dun sa pagsasubmit ng impeachment complaints sa opisina ni Speaker Totoy Buaya. Kapag po itinuloy yan, magbibigay na naman tayo ng panibagong analysis. Ano na naman yung mga possible na mangyayari after submission?
So ngayon pa lang kasi nag-iisip na yung mga politiko, nag-iisip na mga buhaya, no? Kung susuportahan ba nila yung impeachment o hindi. Titignan nila yung crowd. Titignan po nila yung dami. Kung makikita nila na talaga namang napakarami sa buong bansa, ito yung makakapagbabago nung kanilang kaisipan. Kasi sayang yung kanilang posisyon. Marami pa pera makukuha nila. Marami pa silang makukurakot eh. Di po ba? At ito pa yung mga dahilan nila ng politiko patungkol dyan sa impeachment. Na itong kanina binanggit na natin yung mga period o number of days na nakalaan para magmula dun sa pagsasubmit sa opisina ni Totoy Buaya, mula kay Totoy Buaya papunta naman dun sa Committee on Rules, magmula sa Committee on Rules papunta naman dun sa Committee on Justice, at pagdating sa Committee on Justice papunta sa plenary. So ito, tinitignan nila yung calendar, hindi aabot. Hindi po aabot. Pero ang sinasabi ni itong si Boy Kengkoy, no, na ngiwi ang bunganga, si Percival Sedanya ng Akbayad Party List, no? Pag sinabi daw na 3 consecutive days, kasi sa plenary po 3 consecutive days lang yan, o 3 days. Hindi naman daw ibig sabihin ng 3 days pag inumpisahan mo ngayon tapos nag-recess bukas, hindi raw counted yun. Ibig sabihin daw ng 3 days according sa kanya lang yun. Alam naman natin ang utak ni Percival, nasan ba utak niyan? Yung complaints nga nila basura, di basura yung laman ng utak niyan, di ba? Ang sabi niya, kapag ka nag-start daw ngayon sa plenary at nag-recess ng ilang araw o hihintayin matapos yung eleksyon, pwede uli, kasi yun daw 1 pa lang yun, isa. Tapos pagpasok ng bagong Congress, doon pa lang susunod yung number 2. Di ba? So, ganun siya mag-isip. Ganun yung diskarte nito ni Ngiwing Kengkoy na to, no? Ng Akbayad Party List. But anyway, utak niya yun eh. No? Alam naman natin kung gaano kapuro lang ulo nun. So, kaya nga nagkangiwi-ngiwi siguro yun eh. No? Excuse me. But anyway, sabi nga natin, kung hindi yan umabot, pero ito, binanggit na rin natin yan. No? Doon sa mga live natin po sa TikTok, na kung hindi nila matatapos ito ngayon, hihintayin nila yung susunod. At kung maupo uli si Totoy Buaya bilang speaker uli, bubuksan uli yan. Kasi nga, ang options nila dyan, kailangan ma-disqualified. Ba? Kung hindi mai-impeach yan, kakasuhan. Pero hindi nga pwedeng kasuhan kasi impeachable official. So ano ang option para ma-disqualify o mawala? I-assassinate si Inday Sara. So dalawa lang option. No? Dalawa lang yung gagawin. And they are now counting sa COMELEC na dapat gawan ng paraan ng ni Garcia na manalo ang lahat ng mga kaalyado sa partido ni Bobong Marcos at ni Totoy Buaya. Dahil yung susunod na step pagdating ng 2025, ipupush na po yung Chacha kung mananalo bilang Speaker of the House of Crocodile itong si Totoy Buaya ulit. So ganyan yung magiging sitwasyon. Sinabi ko na yan before doon sa live natin sa TikTok. Pinredict na po natin yan yung mangyayari after election. Pinapredict na po natin yan yung mga consequences na yan, no? So kaya ito, hihintayin natin yung tomorrow, yung
start nung scheduled or planned rally. Pero again, sinasabi natin, nanginginig na lahat ng mga politiko. So titignan nila kung ano yung kahihinatnan ng rally. Titignan nila kung gaano karami, no? Taka nila i-assess yan. Lalo yung mga yung mga sa Manila. Yan, si Totoy Dila, no? O si Boy Dila. Si Atras Abante. Si Chihuahua, no? At yung iba pang mga kasapakat nila. Sa Mindanao, si Barbers. Si Adjong. Ito, yung mga kaalyado pa nila yan. So, titignan nila yan bago sila mag-decide kung susuporta o hindi. Pag nakita nila na tagilid yung kanilang kandidatura, mag-aatrasan yan. So, yan. Sabi nga natin, ang kailangan lang yan 130 yata na kongresista, no? Kasi ano sabi? 1/3 pala. 1/3 lang So, kayang-kayang kunin yan. Ilang bilyon yung inilaan na pondo ngayon, di po ba? Pero ang hindi nila aasahan dyan, ito yung dapat ma-anticipate po natin mga kababayan, yung galaw po ng military. No? Yung galaw ng military at yung galaw nitong mga retired military officer. Yung military na active. Kasi naparating na sa kanila, nagsalita na yung isang retired colonel, no, na pinarating na sa kanila yung saloobin ng mga retired at ng active military personnel, men and women in uniform, no, pinarating na po. So ibig sabihin disgruntled, talagang may disgrunt na magulo na po sa loob ng AFP. Kaya nga nananawagan si Brownie na huwag daw kayong magkudita, mga military. Kawawa naman si Brownie. Nakikiusap siya sa inyo. Sayang yung milyones. Dahil magtatatlong taon pa lang siyang kumikita kay Bobong Marcos. Gusto niya magkaroon siya ng maganda-gandang retirement. No? Na kung tatagal siya na hanggang 6 years pa o another 3 years pa, edi ilang milyon pa yung mapupunta sa kanya. Kaya nakikiusap si Brownie sa kanyang mga kabaro na huwag magkudita, no? Not because ayaw niya ng gulo, kung hindi dahil doon sa kanyang kinikita. Wala pong ibang dahilan. Dahil alam ni Brownie yung pagnanakaw, alam ni Brownie yung korupsyon. Kasama siya sa korupsyon Kaya nananawagan siyang huwag magkudita para huwag mahinto yung korupsyon nila. No? Magretiro man siya, baka meron ng 1 bilyon yung kanyang pera. Kaya nag-aalala siya. No? Kaya itong mga military natin, pinapakiusapan niya na huwag kayong magkudita. Sayang yung pera. Sa inyo, tama na sa inyo sa mga military, tama na yung 300 pesos na ipinangako, no? Na subsistence allowance. Tama na raw sa inyo yun. Tuwan-tuwa na yung mga general ninyo at bibigyan kayo ng 350. Samantalang sa kanila, milyones ang sinasahod nila sa Malacanang. But anyway, aabatan po natin ng lahat ng mga pangyayari na yan, no? Mag-monitor din po tayo bukas, no? So again, mga kababayan, mga ka-DDS, bago po tayo magpaalam, hinihikayat ko po muli kayo na mag-subscribe dito sa ating channel, no? At paki-hit na rin yung like at paki-share na rin po. Okay? So although hindi tayo nakakapag-live ng maayos dahil sa internet connection, at kaya tayo nag-upload lang muna ng video. But anyway, nagpapasalamat tayo dun sa mga nauna na nag-subscribe, at yung hindi pa, hinihikayat ko po kayo mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga kababayan ka-DDS natin sa Luzon, Visayas at Mindanao,
sa ating mga OFW at mga seafarers sa iba't ibang mga bansa, ganun din yung mga kababayan nating permanent residents na nung bansang kanilang ginagalawan. Ano po? So maraming salamat po sa inyo lahat. Patnubayan sana tayo ng Panginoon Diyos sa magdamag. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At bukas magmo-monitor po tayo. Thank you so much mga kababayan.